Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan extend food supplement. Mapapalit ininiyo ang mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Mahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, Pimer Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban, Health Products Trading, along Corner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang ibiling? Pakadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato ngan quality ang ira serbisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies mo na yan! Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton. Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:03. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News
Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Opay nga aga kay 5, rin magpaso nga mga notisya. Ano naman mga laray uluhan? Balita lokal, estudyante hapala na Samar nanarhog nga magdadarahin posil ha eskwelahan. Samtang pagpahuritaas load capacity Haliluan Bridge sa Southern Leyte, magpapakusog ha ekonomiya han rehiyon. Balita nasyonal, pag-abrihan mga papilis sa mga deposito ha bangko ngan bayad han buhis ni VP Sara Duterte ginaro ham prosekusyon. Samtang 8 bilyones pesos nga pondo para han pagkuhahin mga security guard sa eskwelahan, ginarohan Department of Education. Balita internasyonal, Iran posible igpasarado no sang aragian han mga barko ha Red Sea. Nga nato naman, balita negosyo, price range, hapag anunsyohan adjustments ng produkto petrolyo, plano nga tanggalon han DOE. At naman balitang wow kakay 5, lalaki nga kawatan dakop mahuman, kumarigoan ay habalay han iya pinangangawatan. Nga nato naman, balita entertainment, Bea Alonso nga Vincent ko, waray naging problema ha prenuptial agreement. At naman balita paugnatan kusog mga kakay 5, duhang atleta nga naga-Eastern Visayas, miyembro han Philippine team nga makikiglantogi ha International Swimming Tournament ha Thailand. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, in DTX 500 Morning Newscast. Inang adlaw han Huwebes, Hulyo 16, 2026. Ako'y ka K5 Carol Medino. Ako naman, K5 Ogsemer Asidre. Live ang hiyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian, ngan makikita kami diin man liwat nga para dihiton kalibutan na pinaagi ha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital. Nga na detalyehan naton mga balita. Balitang lokal. Alas ay 5 na, mga K5 siya naman nga balita lokal. Estudyante ha para na Samar nanarhog nga magdadarahian pusil ha eskwelahan. K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo. Usa nga grade 9 student han Kasandid National High School ha barangay Kasandid Parana Samar ang nagbuhatin panarhuga social media nga magdadarahin pusil ha sa kuban eskwelahan didahiton Hulyo 14. Subay ha impormasyon nga nakuha tikang hakatatapuran nga suruk igin paagihan ni estudyante ang panarhugin mensahe nga buwas kala ha iya classmates nga nagpadarapahin litratohin pusil ngan mga bala nga igin sulod ha iya bag. Nagsiring gihapon ini nga usa pa manlaan iyan nabuno nga nakadugangan inabat nga kahandlok han nakakarawat han mensahe. Igin report dayon habang nga otoridad na sabi nga panarhuga nga dayon ginaksyonan kaupod ang mga tinaglawasan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Hagin dumarang nga operasyon na recover habalay han estudyante an usang nga kalibre 38 nga pusil nga gintatag iyahan han iya amaya. Nagbubuhat pa yan hin investigasyon ng mga otoridad kung pati unan o nakuha han grade 9 student ang nasabing nga pusil. Samtang nagdurot naman hin kahadlukan kabaraka habugos nga komunidad ang nagsasarang nga panarhuga ilabi na nga didahiton naglabay nga mga adlaw insagunson ang nahireport nga insidentihin panarhuga ha mga eskwelahan at tikanghan manabo ang madugong nga panbusil ha San Jose National High School didahiton Hunyo 22. Para had DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, para had kampyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM. Kadugangan pa nga balita lokal, pagpahuritaas load capacity Haliluan Bridge sa Southern Leyte, magpapakusog ha ekonomiya han rehiyon. Kakifab Gina Pilenyo, i-K5 mo. Ginlalauman nga makakabulig nga pagpakurkusog nga ekonomiya ng Riyon 8 ang pagpahitaas han load capacity Haliluan Bridge sa Southern Leyte. Manunumduman nga ginpahitasan han Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang load limit ha nasabi nga tulay nga 5 tonelada nga daha 15 tonelada
Diin gintutugutan na ang pag-agihan mga basa ngan cargo trucks matapos ang sobra tuig nga restriksyon. Sumalakan DPWH Region 8 Director Edgar Tabacon ang pagpahitaas han load capacity in kahumanhan ginbuhat nga shoring works nga mas nagpadigon han pundasyon nga istruktura han tulay. Ginpatuman na gihapon ang two-way traffic nga magpapalaksihan biyahe han mga pasahero ngan cargo trucks tika nga Southern Leyte ngan Mindanao. Duro ka importante ang Liloan Bridge como kaparte han Eastern Nautical Highway nga nagkokonektar ha Southern Leyte ngan Surigao ipinaagihan Lipata Port Liloan Ferry Route. Ini in pangunahon nga rutahan mga iginbabiyahe nga mga produkto sa agrikultura, commercial goods, ngan iba pa nga essential commodities tikang Mindanao ngan vice versa. Manunumduman nga ginlimitaran ha 5 tonelada ang mga sarakyan nga pwede umagi hamaw nga tulay hadton 2025 mahuman ang ginbuhat nga assessment ngan rehabilitasyon. Para ha DTX 500 Morning Newscast ini ka K5 Jean Pilinyo parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos sa sinirangan Visayas. K5 News FM. Kaka-5, lain pang balita lokal. 5 nga estudyante ha kada barangay ha Eastern Samar makakapanhimulos han scholarship assistance. Kaka-5 Kim Soriano, K5 mo. Mas durudamunan nga kabataan na probinsyahan Eastern Samar ang matatagan higayon nga makaeskwela ipinaagihan bawat barangay makikinabang scholarship program kundi 5 nga estudyante hagkada barangay ang makakabenepisyo han ayuda pinansyal para han irap pag-aram. Sumalakan Provincial Education Program Coordinator Emmanuel Manny Arago makakakarawat hintag 20,000 pesos nga scholarship assistance ang 5 nga kwalipikado nga estudyante han barangay. Prioridad han programa mga estudyante nga tigraduar o ada na ha 4th year college samtang ang mga lower year students naman in pwede magina benepisyaryo kunwaray 4th year nga aplikante ha ira barangay. Nakarawat nahan gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang pondo parahan mao nga programa ngan andam na igpandistribuer ha mga kwalipikado nga estudyante. Ang kada benepisyaryo in kinahanglan nga magsubmiter hin mga dokumento sugadan barangay endorsement, proof of enrollment, certificate of non-scholarship ngan academic records. Antes naman makubra ang financial assistance, kinahanglan anay makumpleto ang affidavit of understanding han mga eskolar tikang habungtuhan kinapundan Taft ngan San Julian. Para ha DTX 500 Morning Newscast ako K5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM. Katapusan nga balita lokal, DOST-8 formal nga ginabrihan ang Regional Science, Technology and Innovation Week 2026. Kay Roger Nilo Tilana, K5 mo. Formal na nga gintikangan na Department of Science and Technology o kung DOST Eastern Visayas ang tulo kadlaw nga Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 kakulop Hulyo 15 Robinson sa North Tacloban. Nanguna ha opening ceremony DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. nga naghatagin doon ha importansya han sensya, teknolohiya ngan digital innovation basi suportahan ang food security, sustainable energy ngan ang pagiging resilient ang komunidad. Sumala ha DOST ang tulo kadlaw nga aktibidad nagdudumara hin mga paghiruhimang raw at mga opisyal ng gobyerno, mga researcher, innovator, estudyante ngan iba pa nga mga stakeholders, ipinagin mga conference, forum, technology, ngan iba pa nga mga aktibidad nga nagaaghat ha inobasyon an RSTW 2026 in may katuyuanan nga mapakusog pa ang paggamit han sensya ngan teknolohiya para padayon nga pag-uswag ngan pagpadigon han rehiyon 8. Para DTX 500 Morning Newscast, ini K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kaka-5 natin balita lokal. Dito tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee. Herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Alas 6:12 na. Kaka-5 siya naman nga balita regional. Unahon natin K5 News FM Dumaguete. Ang mga kapulisan, walay daw nakita nga ebidensya han pirit kapag sulod
han mga sospek. Habalay han ginpatay nga marine biologist hasibulan Negros Oriental. K5 Rofa de Vero, K5 mo. Isiniwalat ni Colonel Timar Alam, Direktor ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, na walang nakitang ebidensya ang mga investigador tungkol sa umanong pilit na pagpasok ng mga sospek sa bahay ng 73 taong gulang na marine biologist na binaril patay sa Sibulan, Negros Oriental noong Linggo, Hulyo 12. Taliwas ito sa inisyal na ulat ng pulisya mula sa inisyal na impormasyong kanila nakuha mula sa 34 anyos na kinakasama ng biktima matapos ang insidente. Batay sa mga naghalap na ebidensya, naniniwala ang mga otoridad na ang pagnanakaw ang pinakamalakas na motibo sa pagpatay dahil natuklasan din ng mga investigador na maaaring ma-access ang bahagi ng ari-arian sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang mataas na terrace patungo sa bahay. Ayon na sa nakaligtas na biktima, tumakas ang mga suspect dala ang mahigit 50,000 pesos na pera, pitaka ng biktima na may 25,000 pesos, isang laptop computer at isang pares na binocular. Sa ngayon, itinuturing ng persons of interest na kinakasama ng biktima, maging ang kapatid nito na palagi umunong bumibisita sa kanilang bahay. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Katapusan nga balita regional, konta ng linya han K5 News FM Olongapo. 23 anyos nga estudyante patay han mahulog ha tricycle. K5 Eileen Cueva Sanchez, K5 mo. Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2nd. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa Provincial Road sa Barangay Burol 2nd. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umano huminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampa ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 naton balita regional dito tayo ang DTX 500. Dan epektibo nga pangontra han high blood pressure gan diabetes. Balitang National. Balitang National. Siya naman nga balita national kay K5 ay kaonom kaadlaw han impeachment trial formal ngayon araw ang prosekusyon nga igsubinahan korte ang mga records sa bangko ngan bugos ni Vice Presidente Sara Duterte. Ini agod nga pamatud-an nga illegal niya pakahikay hinrekuhan nga nagsiring House Prosecutor Chel Jokno. May gahom ang impeachment court nga paganoon na ini nga mga dokumento. Pinaagi hini kay 5 makakagdesisyon ang impeachment court kundiin ang kamatuoran na ang pagbabasaran sumala kan Jokno. Ini nga pitad ang prosekusyon ang mahugod niya gintipahan ng mga abogado han Vice Presidente sumala kan Attorney Michael Poa o sala ining fishing expedition kundiin ang panuyuan in pagtigo-tigo la kung may mabubukad o mabubukad nga ebidensya ngan ini in pagkatalapas sa due process. Ini nga ginaaraw ang prosekusyon na nakatalaan nga pagdesisyonan han Senado hiton Lunes, Hulyo 20. Kinahanglan ang botos sa hin-11 nga mga senador basing maaprobaran ining hangyo han prosekusyon. Kadugangan pa nga balita nasyonal, mag-aaro ang Department of Education ha kongresohin 8 bilyones pesos para ponduhan ang pagkuha ng security guards para ha mga eskwelahan. Upod gihapon han gagastusan hini nga pondo amon pagpalit hin metal detectors. Nagsiring Education Secretary Sonny Angara nga kinahanglanon iniya na kay naabot lahin 2,494 ang mga security guards sa 48,000 nga mga eskwelahan ha nasod. Kadungan hini iginpatapod ni Angara nga ginihimuhan departamento ang nga tanan nga pitad para maginhingpit ang security protocols upod nan panginanuhan mga bag han mga estudyante.
Iginsumat gihapon ng opisyal nga pagdudumaraon ng mga eskwelahan an active shooting drills nga nini nga aktibidad inagsob nga paghihimuon o kung pagbubuhaton. Hianggara ang nagpahayag nga ang Department of Education ining hingpit ang pagsumpayan ha kapulisan singbahan ngan komunidad para masolusyonan ang bayolente nga mga insidente ha mga eskwelahan. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kaka-5, wala na naman balita na sila dito tayo, Johan. Mighty C, the alkaline vitamin C. Balita International. Diyan naman nga balita lang yaw walabnasan mga ka-K5, ginkikitayan ng Iran ang posibilidad nga igpasarado. Ano sa importanteng aragian ng mga barko nga nagsusumpay han Europa ngan Asia. Pero nga mga analyst ang nagsiring nga posible ipasarahan Iran hakaalyado hining nga Houthi ha Yemen ang agian nga Bab el Mandib nga nagkukonektar inihan Red Sea ngan Gulf of Aden. Ini inhabot nga hanay babadayon nga pagbinulusay han Iran ngan Amerika kundi na hidadabi gihapon ano ba mga nasod ha Middle East nga kaalyadohan Amerika. Importante kay 5 ini nga haligod nga aragian ha dagat kundi dito na agi ang mga lana nga gine-export han Saudi Arabia ngan damo nga mga cargo ships tigang habugos nga kalibutan. Ginhulga gihapon ano sa nga senior official han Houthi nga andam hira nga eksrado ang Bab el Mandib kung magpadayon ang Saudi Arabia ha pag-atake ha Yemen. Dugang paniya kung eksrado man ini nga aragian ha dagat iduduso hini ang tipaigbaw or tipaigbaw ang presyo. Mati paigbaw ang presyohan lana ha 20 or $200 kada bariles ha world market. Katapusan nga balita international, lumunod ano sa nga barko kadagatan han Strait of Hormuz didahan Martes sa Hulyo 14. Ang mao nga barko'y nakarehistro ha St. Kitts ngan may ngaran ini nga Luni. Sumalahan mga opisyales ang mao nga barko'y bumunggo ha usa nga barko. Pira ka adlaw nakalabay ug sa ini hinay-hinay nga lumunod samtang nakaduong han norte han Hormuz. Subay ha marine traffic ang cargo vessel nga lumunod in bumiyahe tikang ha India ngan tipakadtuon ta pantalan han United Arab Emirates. Samtang talwas naman nga na-rescue ang tanan nga 23 nga lang iwanon nga mga tripulante ngan gindarahira ha Keshem Island han Iran. Natabuan insidente habot nga han nagtitikagrabing atensyon han Estados Unidos ngan Iran. Ana paglunod han barko nga Luni inatabo pira ka adlawan paglunsar han Amerika hin mga missiles sa kontra han Iran ngan pagbalik han US blockade ha Strait of Hormuz. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kaka-5, wala na naman balita international. Dito tayo han Klinika de Tribayo. The Superfood Supplement. Teka nga na, ano mo ketogenic diet. Inom ang Klinika de Tribayo ngan pagpulisan ang napakadamong nga benepisyo panlawas sini. Balitang Wow! Alas 6:21 na, ito naman balitang kakaiba. Kakaiba nga kawatan. Kaka-5, pinapasuan ada. Ini nga usang kawatan dito ha Tarlac City. Nagkikinarigo pa ha sulod han Casillas han maabtan han mga barangay officials. Ano sa nga lalaki ang ginaligar nangangawat ha usang nga balay ha barangay San Vicente ha siyudad ng Tarlac. Pasado alas 5 na maagahon or aga ha naglabay nga adlaw. Sumalahang barangay kagawad nga Roger Likiran. Nagagmatan tag-iyan balay, han makabatihiyahin aringasa, tikang haira Casillas. Gin panginano anay niya hagwardo niya mga anak, pero maupay pa man ang pangaturog hini. Dito na nagtahapon tag-iyahan balay, nga bangin may na nakasulod nga kawatan. Paghiling niya haira Casillas, dito na hiya nakalasan. Han makita na usang diri niya kilalang lalaki nga nagkikinarigo. Iya na yung ginatrangkahan ang pultahan ng CR para diri makagawas ngan makaiskapo. Ini nga suspect ngan nangarohin bulig ha opisyal or mga opisyal han barangay. Pag-abot han mga responding opisyalis, naaktuhan pa ang lalaki nga nagkikinarigo pa ha sa kubhan mao nga Casillas.
So bahay inisyal nga investigasyon, mga ka-K5, posible nga nakasulod ang suspect mahuman abrihan ang roll-up door han maong nga balay. Pagtahapan mga opisyal nga bangin kahunan lalaki nga waray tao hasulodhan balay salit nahuna-hunaan anay niya nga kumarigo antes sa mangawat. Ang lalaki naadin ang kustudiya han Tarlac City Police nga nakatalaan na inisampahan kaangayan nga kaso. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kaka-5, nato naman balitang kakaiba. Dito dahil ang DTX liniment oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig. Balitang negosyo. Samtang hato naman na balita negosyo, planohan ni Department of Energy o kung DOE nga undang-undaan pag-anunsyo han price range nga nigbalik na laan fixed o sa nga presyohan adjustments ha produkto han petrolyo para maprotehiran ang mga motorista. Sumalakan Energy Secretary Sharon Garin nahibaroan han ahensya nga permi ang gihataas nga balor han price range ang ginpipilihan mga kompanya hinla na hagkada may pagkiwa hiton presyo. Pero dilain nga reaksyon nga reklamo na karawat hining apitan han mga kompanya ha social media salit masuro sayon nga mamomonitor nga makokontrolhan gobyerno ang presyo kung usala nga presyo ang ira igpapagawas. Inidurot gihapon han padayon nga tensyon ha Middle East nga hinungdanan pabago-bago nga paggios san presyo han crudo ha world market. Magdidesisyon naman ang DOE sunod nga semana kung igpapabilin ang fixed price approach samtang ginsiguruhan buhatan nga may sadang pangasupply hinla na haton nasod. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga K5, ang balita negosyo, Indoro Taiwan Klinika, Deo Fresh at Deo Roll-On. Balitang Sports. Alas 6:24 na. Hato naman balita pagnatan kusog mga K5. Duha nga atleta nga taga Eastern Visayas, miyembro han Philippine team nga makikiglantugi ang International Swimming Tournament ha Thailand. K5 Kevin Yusana, K5 mo! Mga ka-K5, ikakaparayaw na aton ini nga duha nga mga atleta nga may dugo ngan lahi han sinirangan Visayas amon magdadarahan banderahan Pilipinas didahan pagdudumaraon nga international competition and swimming ha Bangkok, Thailand. Yan ang adlaw titikangan ang usa ka semana nga ika-12 edisyon han Asian Group Swimming Championship didto ha Bangkok ngan hiradyan Dwayne Malpas ngan Sofia Gara ang napili nga maging membro han Philippine team para nasabi nga torneo. Himalpas in Taga-Tacloban City nga na-eskwela ha Stefti samtang Higara nga na-eskwela didto ha Manila pero iya mga kag-anak amo in mga taga Haro Leyte. Ang duha nga atleta nagkamada na hindamo kaupay nga mga medalya ha mga kompetisyon dinhi ha Pilipinas sugad han regional games palarong pambansa ngan Batang Pinoy. Diri na bag-o para kan dagarangan Malpas ang pakiglantugi ha ibang nasod. Hira nga duha nakaapi na gihapon ha nag-agi nga mga bulan hin mga international competition didto ha ibang nasod. Salit di kang didi ha K5 News FM Tacloban. Good luck para kan JD Malpas ngan Sofia Gara. Samtang ngadto naman kita ha NBA. He is Steph Curry and superstar han Golden State Warriors in personal na nga nagkumbinser kan LeBron James nga umapi para han Golden State Warriors. Sumala kan franchise legend Steph Curry. LeBron James, maupay didihaamon ha Golden State kay maaram kami kung ano itpaagihin pagdaog ngan pagiging kampyon. Maupay pagunit amon lugar kay ma-enjoy ka didi. Maupay iton panahon, maupay liwat iton golf. Kung aton marunumduman, nagkausa na hira Curry James. Didahan Basketball Olympics salit maaram na nga duha kung ano iton ira pagbubuhaton. Ini nga duha in ada na ha pagsalupsop han ira career kay hi James in 41 anyos na samtang hi Curry in 38 anyos na. Labot-la kan Curry, hi Draymond Green in padayon liwat ang pagkinumbinser kan LeBron James. Hapag kaya na ang mga teams nga karuyag maging kaapi hi LeBron ha ira amo ang Golden State, Philadelphia, Cleveland, Miami, sugad man ang Minnesota Timberwolves.
Sports update Dorotan Mighty C, di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyudad ng Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas, K5 News FM. Balitang Entertainment. Alas 6:27 na para ato na Balita Entertainment. Bea Alonzo ngan Vincent ko, wari naging problema ha prenuptial agreement. Aton chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo. Gin-confirm han abogado ng aktres nga Bea Alonzo nga rumor la talaga ang mga nagsaranghan una nga nagkading problema habot nga aktres nga ni Vincent ko tungod ang prenuptial agreement. Sumalakan attorney Joey Garcia, inaccurate ko noon mga naunang reports nga nagkaadahin unresolved issues para pagpirmahan prenup ang newlyweds. Gin-kumpirmar han abogado nga voluntary nga ginpirmahan ng duha nga partido ang mao nga agreement. Manunumduman nga pira ka beses nga naging talk of the town and most awaited showbiz wedding ni Bea nga Vincent, sanglit igin kasubuhan mga fans han magsarang ang pira nga espekulasyon nga waray nakasal nga madadayon tungod han prenup issue. Expected gihapon ang publiko nga di dapauntahan May this year ang grand wedding han duha ha Spain, pero waray mga kumpirmasyon nga may daw wedding ceremony nga nadabudto. Na-report gihapon nga break ang duha tungod kay waray nahira mga public appearances together. Pero it's official na kay Bea na mismo nagpost sa iya Instagram account nga usa na hiya nga Mrs. Ko ni Vincent. Para showbiz news sa K5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliyawan. Hasyudad ang Tacloban nga bugas sa sarang Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga K5, ang Balita Entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap at ang pantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Alas 6:29 na, mga K5, hiyo pala nabatianan mga katukiban, ang DTX 500 Morning Newscast, dinangadlawhan Huwebes, Hulyo 16, 2026. Ako ka K5, Carol Medino. Ako naman ka K5, Ogsemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.